This morning, alam niyo ba yung word na oxygen? Napakahalaga po yung oxygen, di ba? Kung walang oxygen, ang tao hindi pwedeng mabuhay. Amen. Minsan, very ungrateful tayo. Noong hospital ang father ko, ang mahal pala ng isang tangking oxygen. Sabi ko, ganun palang presyo nun, ang mahal. Amen po ba? Kapatid, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung sarili mo, nakakahinga tayo, libre. Hallelujah, amen po ba? Praise God, nakakahinga tayo ng libre. Kaya po may oxygen sa hospital at sa mga clinic for emergency purposes. Kasi pag walang oxygen, ang tao po ay mamamatay. Alam niyo ba kaya namamatay tayo pag tayo ay nasa tubig? Kasi hindi tayo makahinga sa ilalim ng tubig. Kaya namamatay din tayo kapag nasa taas tayo ng altitude above 30,000 feet kasi po doon hindi na rin tayo makakahinga. Iba na po yung atmospheric pressure doon sa lugar na yon. Amen po ba? Kaya makikita po natin, oxygen is very important. Amen? Amen. No wonder why, sinabi ni Jesus sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Ito yung tinatawag nilang ibang daily bread. Amen po ba? Amen. This morning, I will call it the oxygen of living soul. Yung salita po ng Panginoon, ito po yung oxygen ng ating mga kaluluwa. Amen. Hindi nyo ba alam maraming mga Kristiyano na zombie? Bakit mo nasabing zombie? Nakikita mo sila physically fit, but their spiritual life, mabuti kung buhay, baka patay na. Amen po ba? Everything in our life must be balanced. Last Sunday, I have taught you to enjoy our life, amen po ba? While we are under the sun. Because this is the benefits or heritage of children of God. This morning, our lesson is about the oxygen. We have the title of this message this morning, Encouragement, the Oxygen of Living Soul. Encouragement, ito po yung oxygen ng living soul. Amen po ba? Hello? Tingnan natin yung reference natin. I want you to open your Bible to Philippians chapter 4. Philippians. Philippos. Chapter 4. Verse 8 and 9. Verses 8 and 9. I'm sorry. Are you there? Amen. Sumigaw lang kayo ng malakas na inig kung naroon na kayo. Philippians chapter 4. Amen. Verses 8 to 9. Amen. Sinabi po rito sa Bible ko, New King James Version. Whatever the things that are true, whatever the things that are noble, whatever the things that are just, whatever the things that are pure, whatever the things that are of love, whatever the things are of good report, meditate on these things. Salamat po sa tatlong amen. Sinabi po ng Philippians chapter 4, verses 8 and 9, yung mga bagay daw na totoo. Hindi baloney, totoo. Amen po ba? Di ba sarap yung mga bagay na totoo? Amen. Kaysa yung may kakwentuhan kayo, nahalataan yung kwentong potsero, tinatamad kayo makinig. Amen po ba? Ano mang mga bagay na noble o banal? Ano mang mga bagay na just? Ano man yung mga bagay na pure? Sabi mo sa katabi mo, pure. Pure. Ano ibig sabihin ng pure? Dalisay. Amen po ba? Dalisay. Amen.
Ano man ang mga bagay na patungkol sa pag-ibig. Amen. Ano man ang mga bagay na magagandang mapakinggan. Good report. Ito lamang daw ang ating i-meditate. Listen. Why is it that Paul is instructing us to meditate on those things? Sinabi niya, ito lamang ang inyong imedita. Kasi alam ni Paul na marami tayong mga naririnig na mga negatibong bagay. Marami tayong nasasagap na mga bagay na nakakapaghina sa ating spiritual. Amen. Ang kalma po ng isang tao, kailangan niya ng encouragement. Yeah. Bakit kayo dumating sa church? Bakit ninyo tinanggap si Jesus? Kasi nagkaroon kayo ng encouragement na tanggapin ang ating Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Nalaman mo na lahat pala tayo ay kandidato sa dagat-dagatang apoy, ngunit dahil sa pagmamahal ng pag-ibig ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Jesus, binayaran na niya yung ating mga kasalanan, ang ating mga kasalanan, binayaran niya, pinagaling tayo sa sakit karamdaman, na-encourage tayo na tayo dapat ay pupunta sa dagat-dagatang apoy, ay binigyan niya tayo ng karapatan na makalangit sa Diyos Ama. Which encourage our dying soul, kaya tayo po'y tinanggap natin ang kanyang salita at tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Meditate on those things. Minsan may mga kapitbahay pa kayo nung araw na ay imbis na i-meditate ang good report every morning, i-bad report. Pupunta sa'yo, mare, alam mo kagabi yung kapitbahay natin, ano, naku, iba yung kasawa niyo ako. Ang minemeditate nila, yung mga chismis. Kilala mo yung nakatira dyan sa bahay na yan? Kala mo sino? Ano? Bakit? Ganito yan. May sikreto. Alam mo yan. Yun ang minemeditate ng mga chismosa. Minsan nga mo sa church, kaya nasisira ang church, walang pinag-uusapan kundi buhay ng may buhay. Amen po ba? Encouragement. All things mentioned on our text, Philippians 4, verses 8 and 9, they are all words of encouragement. Mga nanay, meron kayong obligasyon na i-encourage ang inyong mga anak. Mga tatay, meron kayong obligasyon na ang mga bata, i-encourage natin sila para sa magandang kinabukasan nila. Sasabihin natin, anak, mag-aral ka. Huwag mo akong gagayahin kung hindi ka man nakapag-aral. Sasabihin mo yung naranasan ko, ayaw kong maranasan mo. But you cannot be a channel of encouragement if the child is seeing something wrong within you. Example, nakasuhalnal yung sigarilyo mo. Tapos sasabihin mo sa anak mo, huwag kayong maninigarilyo, masama. Pero ikaw, may nakasuhalnal na sigarilyo sa iyong bibig. Do you think the boy will be encouraged to stop smoking? I don't think so. Yung ibang magulang, kung gulpihin yung anak, ganoon na lamang. Sabi ko sa iyo, huwag ka magsusugal, huwag ka magsusugal, huwag ka magsusugal. Pero araw-araw nasa taong itsan. Wow! Minsan, tayo po ay mga buhay na patotoo. Minsan kaya hindi tayo makakalap ng kaluluwa sa church. Kasi tayo mismo ay may mga malalaking diferensya. Knock. Hindi mo mayaya ng kapitbahay mo sa church. Kasi may nakikita siya sa'yo. Nasasabihin ng kapitbahay mo, may inam pa. Ganito na lang. Kaysa sasama ako sa iyo. Puro mga Panginoon. Gehim ang karaman. Ano yung gehiman? Gahaman!
Amen po ba? Amen. Fasten your seatbelts. We lost encouragement because we lost hope. Or, we lost chance. Karamihan sa mga tao, ang salita, bahala na. Di ba? Amen. Lalo kapag may problema kayo, hindi nyo alam susunod, bahala na. Alam mo itong statement na bahala na? Ito po yung statement ng mga taong walang confidence sa kanilang mga sarili. Statement ng mga taong walang confidence sa kanilang Panginoon. Statement ng mga tao na walang tiwala sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Ang mga Kristiyano po hindi nag-i-statement ng bahala na. Pastor, sasabihin ko naman, bahala na ang Diyos kasi sa Diyos nakakalam ng lahat ng mga bagay. Totoo, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay, pero lahat ng kalooban ng Diyos para sa tao, ibinigay na niya sa atin sa kanyang salita. Basahin mo, i-claim mo, at sasabihin, bahala na ang Diyos. Amen po ba? Dapat we speak by faith. Halimbawa, wala kang pambayad, wala kang nawawala yung pangangailangan mo, gusto sabihin bahala na. Ang statement mo, thank be to God, God will provide. May sakit ka, may karamdaman ka, mahina ka. Huwag mong sasabihin na, bahala na kung lalakas ako. Bahala na kung mabubuhay ako ng matagal. O may bahala na ang Diyos. Siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Wrong, 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 wrong. You need encouragement. The encouragement is the Word of God. Sabi ng Panginoon, I washed you with my own blood. I healed you from sicknesses and diseases. By my stripes, you were healed. So dapat ang tanggapin mo, salamat Panginoon, pinagaling mo ako sa sakit karamdaman. Amen po ba? Amen. May mga kasama pa ba kayo sa bahay ngayon, bahala na? Tingnan mo, baka may tatak sa kamay, bahala na gag siya. O kaya yung pogi-pogi Sputnik. Amen po ba? Amen. Ang mga Kristiyano po, we should not have that word, bahala na. Bahala na is not a word of encouragement. Meron akong kaibigan sa Amerika nagpa-doktor. Yung pinagpa-doktoran niya, Philippine doktor din. Ang sabi niya, Dok, paano to? Ba't ganito nararamdaman ko? Alam mo, sagot itong doktor na to, kaya nagalit yung kaibigan ko sa kanya. Sabi ko, mamamatay ka, mamamatay ka. Sabi niya, kaya nga ako nagpapadoktor sa iyo eh. Amen? Huwag ganyan ang sasabihin mo sa akin. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Amen? Kaya ginawa ito kaibigan mo ito, kinausap lahat ng mga Pilipino, huwag kayo magpapadoktor dyan sa doktor na yan, ha? Pero ba sakit niya, kung mamamatay ka, mamamatay ka. Amen? That's not the statement. Ang statement ng mga tao, kailangan ng encouragement. If you are down, you must have the word of encouragement. Kagaya ng kapatid natin kanina nagpatotoo. She was down because the job she was expecting, the job she wants, ay nag-close yung para sa kanya. But let me tell you something, you must have that word of encouragement. That God will always give you the best. Amen. Kaya nasara ang pintuan na yan, hindi para sa iyo ang pintuan na yan. Sometimes, there are ways that it seems right into our eyes, but at the end of it is destruction. Amen. Amen po ba? So we need to always consult God. Meron dapat tayong words of encouragement. Amen. Set your minds on things above. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 2. Ituon daw natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Bakit hindi nangyayari ito? Bakit ang mga Kristiyano mismo ay hindi natutuwa ng kanilang pag-iisip sa Diyos? Bakit ang mga Kristiyano mismo ay nawawalan ng tiwala sa Panginoon? Bakit ang mga anak na ng Diyos mismo ay mga nagbabasa ng salita ng Diyos ay sometimes nawawalan sila ng pag-asa? Why? Why? Alam po ninyo, meron pong ikinote ang ating Panginoon sa Kristo sa John chapter 3 verse 3 na sinabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So no matter what you do to come before God, hindi mo pa rin mahanap ang kanyang kaharian maliban na ikaw ipanganak na muli. Amen. Meron din po ako sasabihin sa inyo patungkol sa Scripture na kahit
nagbabasa ka ng Bible, kahit umaattend ka ng church, kahit nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, nawawalan ka pa rin ng encouragement at nangihina ka pa rin. Why? Kasi po, ito po sa Romans chapter 12, verse 2, na nakalagay dito, be not conformed by the standard of the world, but, what's this? Be renewed. Amen. You must have the renewal of your mind. Amen. Then you will know God's purpose, which is good, pleasing, and perfect. If your minds are not renewed, listen to me, church. If your mind is not renewed, you can never understand the will of God. Kahit magbasa ka ng Biblia, kahit pa yung Biblia niyang kabisaduhin mo, kapag yung pag-iisip natin, hindi ito nabago, hindi na renewed, you will never understand the Word of God, and the Word of God will just remain as a Word of God. But to those that are with renewed mind, the Word of God is power. Amen. Amen. Dapat mabago po yung ating pananaw. Hello? Amen. Nabago na ba yung pananaw ninyo? Amen. Minsan ang pananaw natin, minsan, nandun pa rin sa luma. Amen ba? Kumusta ang buhay mo, kapatid? Ganun pa rin. Gumising ako ng Lunes. Gumising ulit ako ng Martes. Gumising ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ganun pa rin. May mga Amerikano naman, how's your life? Same old. Same old. Ano ba yung old? Old. Same old stuff, sabi nila. Yung iba naman, how are you? Hanging in there. How are you hanging in there? Means you're hanging your life. My life is not hanging. Because I was, and I am, and I will be, and will always be carried by my Lord. Amen. Hallelujah. Kapag natin ang Diyos na buhay. Amen. How is your life hanging there? Ano kaunggoy? Sometimes the statement that we are making, instead of giving encouragement to people will run away from God. Minsan po tayo na rin mga Kristiyano ang nagsusulsol sa mga tao na hindi kumapit sa Panginoon. Especially kapag tayo po ay mayroong espiritu na mapagkondina, na iniisip mong ikaw ay matuwid, ikaw ay banal, na yung mga kapwa mo ay makasalanan. Pag ganyan po ang pananaw natin, I'm sorry to tell you, you yourself should not be in the church. Because the church are for sinners. Amen. The church is not for the righteous people. The church are for sinners. If you're righteous enough, you don't need Christ. Amen. Sino din yung matuwid para sa kanyang sarili? Kaya sinabi sa Ephesians 2:8-9, we are saved by grace through faith, not of our good works. Sabi mo sa tabi mo, good works. Good works. Kahit gumawa ka na mabuti. By grace. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of Jesus Christ, the living Lamb of God. Amen po ba? Amen. Unless our mind is renewed, we cannot set our mind on things above. Sabi ni Pablo, set your mind on things above. Well, you cannot set your mind on things above because your minds in the first place are not renewed. Kailangan po ng renewal of mind. Renewal of mind in a believer is a must. Dapat may iba na yung pag-iisip natin. Kung dati ang pag-iisip natin, we live day by day. Sa ating pang-araw-araw na effort, ngayon iba na pananaw mo, I live day by the grace of God. Amen po ba? Amen. We cannot see the goodness of God if
our mind is not renewed. Kaya kanina, pinagmamasdan ko, sino po yung mga magpapatotoo? Dapat nagtatakbuhan tayo eh. Sabi nung iba, ano naman yung pagpapasalamat ko? Wala naman naganap sa buhay ko. Meron. Humihinga ka. Amen. Meron kang dapat pagpasalamat. Ikaw ay humihinga, yung pagpunta mo lang dito sa church, malaking himala na yan. Amen. It is the biggest miracle over your life to come before God. Amen. God loves you so much, that's why you're here. Ikaw ba nagpunta rito? Hindi. Inilaan ito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have chosen you. You never chose me. I have chosen you. Pinili ka ng Panginoon. Kaya pinili ka ng Panginoon dahil kasi there's something special in you. Pinili ka ng Panginoon kasi meron maganda sa iyo. Kayo na napunta sa church. Hindi kayo nagkusa rito. Kayo'y dinala dito ng Panginoon. Amen. Hindi pa ako naniniwala sa accident. I don't believe. The Word of God doesn't say accident. Kapag aksidente po, kapahamakan po ang mangyayari. Amen po ba? Amen. Ang aksidente ba'y may iwasan? Yes. Yes. Kumonect na tayo sa Panginoon. At gawin natin yung kalooban niya. Amen? I remember, mayroong news dito na nangyari pala dito malapit sa ating church. Diyan lang. After Vedics lang. May mga kabataan dyan na namatay. Madaling araw, yung motor. Hello? May iwasan mo yun? Yes. Kung yung magulang chinecheck yung anak, minor de edad yung anak mo, dapat wala siya ng 10 oras ng gabi sa labas. May iwasan mo yun? Yes. Kung hindi sila palasing-lasing, hindi mangyayari yun. May iwasan ba yun? Yes. Kapag nakakapit ka sa Panginoon at conscious ka sa ginagawa mo for the glory of God. Ang alcohol, akala, mga kabataan, you better listen to me. God is never been glorified on alcohol. Kapag kayo palasing-lasing, hindi nag-glorify ang Panginoon sa mga taong palasing-lasing. Susuray-suray ka sa kalsada. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi susuray-suray. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay maayos na Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi siya amoy chiko. Mabango ang Panginoon natin. Before you do anything over your life, you need to check your life. Am I giving glory to God? Amen. Or I'm just giving glory to myself? Mga lalaki, kala nyo kasi pag nakainom kayo, macho kayo. Hindi. Ang totoong lalaki, yung lalaking hindi umiinom ng alak. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Akala ninyo pag may nakasungal nga ng sigarilyo sa bibig ninyo, macho kayo. Hindi. Ang tingin ko sa inyo, pugol. Ang tunay na lalaki, hindi naninigarilyo. Amen. Baho pa din ang hininga. Yeah. Tapos hahatikan mo yung girlfriend mo. Alam mo yung lola ko sa probinsya ng araw, ayaw ko magpahalik sa kanya. Kasi amoy nga eh. Yung mga lola ko nung araw, ibang klase yun. Ayaw ko manigarilyo kayo, apoy nasa labas, hala sa loob. Totoo yun. Pagkasindi niya, babalik na rin. Sabi ko, nasaan yung apoy? Sabi ng lola ko, dito ko na. Pero makita mo may usok sa lumalabas. Wala naman apoy sa labas. Wow! Inverted! You need your minds to be renewed. Even in our spiritual life. Kapag nakasalalay pa rin tayo sa kinaugawalan o yung mga natutunan natin sa ating mga relihiyon, na ang Diyos, sa natutunan natin sa relihiyon nung araw, ang Diyos tuwing Holy Week namamatay. At tuwing Sabado de Gloria bumabangon. Ay linggo ng pagkabuhay. Amen po ba? Marami pong pinagbabawal sa atin
Pag mahal na araw, huwag kang kumain ng karne. Maraming pinagbabawal. Pag may mga ritual na mga pinagbabawal, pag dadalaw ka sa wake, o yung may nakalamay, hindi ka pwedeng mag-goodbye o magpaalam. Pag pupunta ka sa mga lugar na gano'n, hindi ka pwedeng magdamit ng ganitong kulay. Maraming pinagbabawal. There are so many restrictions. These people, they are like this because their minds are not renewed. They don't know the will of God. They don't know God. And they think what we are doing is foolishness. Amen po ba? Nagdaan po tayo rito na kapag bindiyaya mo sa church, sasabihin, bakit nagpalit ka na ng religion? Nagpalit ka na ng religion? Ikaw, kung kisam ka, isinilap, doon ka mamamatay. Ganun po sila. Amen po ba? The truth is, religion are created to make men go to hell. Amen. Amen. Wala pong tamang religion. Being born again is not a religion. Amen. Being born again is you are renewing your relationship to God. Amen. You need your minds to be renewed. Tingnan natin yung prodigal son. Sandali. Let's go to prodigal son. Go to Luke 15. Are you there? Luke 15? Amen. Verses 1 to 19. I'm going to really quick. Okay? Amen? Luke 15, magsimula ng verse 11 hanggang 19. The prodigal son. Are you there? Amen. Luke 15, verse 11 and 19. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls for me. So he divided them his livelihood, and not many days after the younger gathered all together, journeyed to a far country. Makinig ko po kayo sa akin. Amen po ba? Meron 2 anak, sabi nung nakababata, Ama, akin na yung kaparte ko, lalabas na ako dito sa palasyo. Lalabas na ako sa iyong mansyon, lalabas na ako sa iyong puder. Ibigay mo sa akin yung mana ko, ibigay mo sa akin yung parte ko. Amen po ba? Hindi siya pinigilan ng Ama, binigay lahat. Amen po ba? At nagsimula na siya maglakbay, nagpunta siya sa malayong bayan. And there, wasted his possessions with prodigal living. At ginastos niya, nilustay niya lahat ng nakuha niya sa kanyang ama nang walang pakundangan. Amen po ba? What's this? You listen to me. Tell to the person next to you, keep quiet. You listen. Okay? Nandun na po ba tayo? Verse 14. But when he had spent all, nagastos na niya lahat, there arose a severe famine in that land and he began to be in want. Nung nagastos niya, nalustay na niya lahat, nagsimula na siyang magutom. Hello? Then he went and joined himself to a citizen of that country. He sent him into his fields to feed swine. Nagsimula na siyang mamasukan at yung trabaho pinasukan niya, hindi cashier. Hindi po cashier. Hindi katiwala, pinasukan niya. Hindi utusan ang pinasukan niya. Ang pinasukan niya ay magpakain sa mga baboy. Noong araw, kapag ang trabaho mo ay tagapakain ka ng baboy, ikaw ang pinakamababang trabaho sa kanilang lipunan. Hello? What's this? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, nagpakain siya ng baboy. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo sinasabing baboy yung katabi mo. Wala ko sinasabing gano'n. Amen po ba? Kaya mo sinabi sa, tingnan mo yung katabi, sabi mo, nagpakain siya ng baboy, kasi baka mamaya, makikita mo yung katabi mo, nagpapakain ng baboy. Okay? Those are the word of revelation. Amen po ba? Now, and he would gladly have filled his stomach with the pots that the swine ate, and no one gave him anything. Nagugutom siya. So nakikipag-agawan na siya sa pagkain ng mga baboy. Hello? Nagutom na ba kayo? Nakipag-agawan ba kayo sa mga pagkain ng mga alaga? So matindi ang pangangailangan nitong taong ito. Amen po ba? Matindi. Watch this. But when he came to himself, I want you to underline verse 17. When he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough, and to spare I perish with hunger.
I will arise, verse 18, and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Verse 19, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your servants. Listen. Listen. I told you in the opening of my message, encouragement is the oxygen of the living soul. Amen. Ito pong prodigal son na to, nung nasa loob siya ng palasyo, never na naranasan na siya na ay magutom. Never na naranasan niya na nagtrabaho siya ng mahirap. Makinig po kayo, ito po may katotohanan. As long as we are in the presence of God, as long as we are in the family of God, never na makaranas tayo ng matinding pagkagutom at never na makaranas tayo ng matinding kahirapan.